Ace TV. Dapat ay masaya si Amanda. Kasama niya si Lucas ngayon at nililibot pa nila ang isa sa pinakamagandang bansa sa buong mundo, ang London. Isama pa ang nangyaring pagkapanalo niya sa Journalism Awards. Pero papaano siya magiging masaya kung alam niyang nagtatampo si David? Naalala niya mga panahong nagtampo siya rito. Ang isipin na nararamdaman din iyon ni David ay lalong nakapagpapasama sa pakiramdam niya. Amanda, are you listening to me? Tanong ni Lucas habang nagkikwento tungkol sa Buckingham Palace na binisita nila ngayong araw. Sinabi niya rito na isa iyon sa mga gusto niyang mapuntahan. Yes, of course, sagot niya. Pero hindi sigurado kung na-absorb nga ba ng tama ang mga sinasabi ng binata. Huminga ng malalim si Lucas. Mukhang hindi Pero naiintindihan ko. Malalim na ang gabi at kailangan mo na magpahinga. Malamang napagod ka. Kung bukas na lang natin tuloy ang paggala at sinabi mo sa akin na hindi ka libre bukas, di ba? May photoshoot schedules ka. Ayoko na may cancel mo iyon dahil sa akin. It's okay. Mahalaga pa ba ang trabaho ko kaysa sa'yo? Isa pa, konting araw na lang ilalagi mo rito sa London. I really should have more time for you. Pero pagod ka ngayon. Kailangan ko intindihin yun. Umiling si Amanda. Hindi ko naman talaga masasabi na pagod ako. I just keep thinking of David. Tungkol pa rin ba ito sa sinasabi niyang pagtatampo sa'yo? Don't worry about it, Amanda. Dumadaan naman talaga ang magkakaibigan sa pagtatampuhan. Kahapon, nag-message sa kanya si David. Nalaman daw nito ang tungkol sa pagkapanalo niya at wala man lang daw itong kaalam-alam. May mga bagay na isinumbat pa sa kanya ang kaibigan. Pero sa kabila ng lahat, naiintindihan naman niya iyon. Tama si David. Lahat ng bagay ay ibinabahagi niya rito at nararapat lang na sumama ang loob nito dahil hindi niya sinabi ang malaking bagay na natanggap niya ngayon. Pero mas gusto kasi niyang sabihin kay David iyon ng personela. Kagaya na lang ng usapan nila kapag may mga importante silang bagay na ipapaalam sa isa't isa. Pero dahil laging hindi available ang kaibigan, umalis siya ng bansa na hindi man lang nagsasabi tungkol doon. Hindi siya nag-effort. Pwede yung iakusa sa kanya ni David at guilty siya. Mula na magkalapit sila ni Lucas, nawala na sa isip niya si David. Ang mga bagay na madalas na ibahagi niya kay David ay napunta ng lahat kay Lucas. Nagigilty ako, Lucas Nasasaktan ako sa isipin na nasaktan ko rin si David dahil sa mga ikinikilos ko. Pag-amin ni Amanda. Sandaling natigilan si Lucas. Kung ganun, pinapahalagan mo talaga siya ng gusto, no? Hindi mo kasi ako masisisi. Best friend ko siya. At nahulog din ang loob mo sa kanya. Putol nito sa sinasabi niya. May pait sa boses na sabi ni Lucas. Bago pa man nakasagot si Amanda, ay tumunog ang cellphone nito. Si David ang nag-text. You need to come home. Sabay pa silang napakunot noon ni Lucas nang mabasa iyon. Huwag mong sasabihing susundin mo ang gusto niya. Ha, Amanda? Ayoko. May ilang araw pa ako rito sa London. Gusto kong lubusin ang mga araw na iyon kasama ka, Lucas. Hindi pa niya kayang mahiwalay sa binata. Lalo na ngayong masyado nang malaki at matindi ang nararamdaman niya para dito. Pero kailangan ko malaman kung bakit sinabi niya ito.
Hindi naman siguro siya magte-text ng ganito kung hindi importante eh. Nag-reply siya kay David. Bakit? Nag-reply ito. It's about your father. Sa sinabing iyon ni David, alam ni Amanda na kailangan niya talaga niyang umuwi. May problema ba, Lucas? Mula sa pagtingin sa bintana ng eroplano, ay napabaling si Lucas kay Amanda na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang akala niya ay nakatulog na ito. May naiisip lang ako, sagot niya, saka hinalikan sa ulo nito. Let me guess. Iniisip mo ang trabaho na naiwan mo, no? Nalulungkot ka ba? Of course not. Desisyon kong sumama sa'yo at iwan ang trabaho ko sa London. Ginusto ko iyon. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-guilty. Amanda, you shouldn't. I want to be with you. You need me with you, okay? Nagdesisyon si Lucas na sumama kay Amanda pabalik sa Pilipinas. Hindi nilinaw ni David kung ano ang dahilan bakit kailangan nilang bumalik o kung ano man ang problema. Hindi na rin nagawang tanungin ni Amanda dahil mas natatakot lang ito kung ano iyon. Ayaw nitong mag-isip pa ng masama na maaaring masama nga. Hindi naman siguro basta na lang pababalikin ni David ang kaibigan kung hindi importante. Kung hindi iyon isang problema. Alam ni Lucas na natatakot si Amanda nang dahil doon. Hindi niya gustong matakot ang dalaga at hindi rin siya mapapakali kung basta na lang itong pababayaan. Iniwan niya ang trabaho sa London at sumama papunta sa Pilipinas. Ayos lang naman iyon sa kanya, lalo na't sa isang linggo ay lilipad din siya sa Singapore para sa endorsement na gagawin. Kung ganun, ano iyon? Hindi kagaya ng iniisip ni Amanda, hindi ang trabaho ang dahilan kung bakit napapaisip siya. Sa tunay lang, madali lang naman solusyonan rin ang problema niya. Kailangan lang niyang itanong iyon sa babaeng nakasandal sa kanya ngayon. Pero marami ikinakatakot si Lucas. Marami pa siyang kailangan i-consider. Hindi naman ganun ka-importante. You don't have to worry about it, okay? Masasabi niyang hindi naman talaga ganun ka-importante. Tungkol lang iyon sa nararamdaman sa kanya ni Amanda. Hindi na dapat niya iniintindi dahil nararamdaman niyang may kakaibang damdamin din sa kanya si Amanda. Pero iba pa rin ang may kasiguruhan. Lalo na at kapag si David ang pinag-uusapan, nagiging pangalawa lang siya sa pinapahalagahan ni Amanda. Pakiramdam niya ay nai-insecure siya at gustong tawanan ang sarili. Sa unang pagkakataon, na-insecure si Lucas Gregor. Alam niyang mali, pero nagseselo siya kay David. Huminga ng malalim si Amanda. Okay, hindi na. I think I have enough problems to think about your problem. Hindi naman nga siguro ganong kaimportante yan. Saka muling sumandal sa kanyang dibdib. Niyakap naman niya ito para iparamdam na maayos lang naman talaga ang lahat. Habang palapit sa bahay, ay lalong humigpit ang pagkakahawak ni Amanda kay Lucas. Kailangan niya ng suporta nito. Ayon kay David, ay doon daw sila dumiretso kung makakauwi sila. Everything will be okay. Pagpapakalma ni Lucas sa kanya. Pero pagdating sa bahay, biglang nawala ang lahat ng takot niya at napalitan ng nag-uumapaw na saya nang makikita ang nakakabit na tarpaulin. Oh my God! Hindi pa ba sigurado si Amanda kung ano ang dahilan kung bakit naroon iyon ay maluhaluhan na siya? Ano pa nga ba ang dahilan
para maglagay ng tarpaulin na binabati siya tungkol sa kanyang pagkapanalo sa journalism event sa London. Hindi naman papayagan ng daddy niya na iyon dahil galit ito sa kanyang trabaho. Pero ang kanyang nakita ngayon ay may ibig sabihin. It just meant that her father was proud of her. Importante nga ang dahilan kung bakit siya pinauwi ni David. Hindi masama dahil magandang balita iyon. Napakaganda. What's going on, Amanda? Nagtatakang tanong ni Lucas. Pero dahil sa sobrang speechless, hindi niya magawa magpaliwanag. Pero mamaya na niya isipin iyon. Mamaya na siya magpapaliwanag kay Lucas. Ang gusto na lang niyang gawin ngayon ay pumasok sa loob ng bahay para makita ang ama. Hindi naman nabigo si Amanda. Nakita nga niya sa loob ang daddy niya at pati na rin si David. Masaya nag-uusap ang mga ito. At nang makita siya ay lumuba ang ngiti ng kanyang daddy. Halos matunaw si Amanda. Napakasaya niya. Pagkatapos ng maraming taon na hindi sila nagkakaunawa ng ama, ngayon lang niya nakitang ngumiti ito sa kanya. Welcome home, anak. Lumapit ang daddy niya at niyakap siya. Tuluyan na siyang napaiyak. Thank you, Daddy. Thank you. No, anak. Hindi mo kailangan mag-thank you sa akin. Dapat madagal ko nang ginawa to. Matagal ko na dapat na nakikita ang efforts mo. Pero, bakit po nagbago ang isip nyo? Huminga muna ng malalim ang kanyang ama. Pagkatapos ay hinaplos-haplos siya. Napakaraming bumati sa akin nang malaman ng pagkapanalo mo sa Journalism Award na iyon sa London, Amanda. Lahat nagsasabing napakaswerte ko raw at napakagaling ko rin na nagkaroon ng anak na kagaya mo. Pinupuri nila ako dahil sinuportahan daw kita sa kabila ng lahat. Inakala nilang lahat na ganun ang nangyayari sa atin. Na sa kabila na pagkapatay ng mami mo, sinuportahan ko pa rin ang pangarap mo na maging kagaya niya. Na parte ako ng tagumpay na tinatamasa mo. And I feel guilty about it. Lahat sinasabi sa akin na ako ang dahilan ng tagumpay mo dahil ama mo ako. Pero hindi ko magawang maging masaya. Paano ako magiging masaya samantalang ako ang pumipigil sa'yo? Pero sa kabila ng lahat, pinatunayan mo sa akin na mali ako. Naging matapang ka para patunayan sa akin ang sarili mo. Mali ako na hindi ko tinanggap ang gusto mo sa buhay mo, Amanda. Dapat sinuportahan kita. Hindi dapat ako nagpadala sa takot. Mapapatawad mo ba ako sa lahat, anak? Tumango si Amanda. Hindi niyo na po kailangan sabihin yan, Daddy. Naiintindihan ko naman po kayo. Natatakot lang po ako kaya kayo para sa akin dahil mahal niyo ako. Hindi niyo ko gusto maging kagaya ni Mami. Dapat naging proud ako sa'yo at sinuportahan kita. Ipinakita mo sa akin na hindi mo makakayang tanggihan ang pagsusulat kagaya ng Mami mo. I should have supported you like the way David supported you. Tumingin ang kanyang daddy kay David at napatingin din siya sa kaibigan. Ngumiti si David. Kahit na ba hindi mo ipinaalam sa akin tungkol sa pagkanalo mo? You smiled. Ikaw rin nag-inform sa akin ng lahat ng ito. But still, nagtatampo ka pa rin sa akin. Hindi mo ako masisisi. We were the best of friends. Yet, huminga ito ng malalim. No, hindi na dapat akong tatampo sa'yo. This is your moment. Palalampasin ko ang lahat dahil masaya ka. At masaya rin ako na natanggap nito dito ang lahat. Niyakap si Amanda ng kaibigan. At pakiramdam ay lalo siya naging masaya. Kahit masaya siya sa piling ni Lucas na miss niya si David. Masaya rin siya na maayos na para sa kanilang dalawa ang lahat. Hindi niya gusto nagtatampo ito dahil nasasaktan din siya. Para bang magkakabit ang damdamin nila dahil kapag nasasaktan ito ay nasasaktan din siya.
Ang pagkakataon lang na hindi niya nararamdaman ang damdamin nito ay naging masaya ito sa piling ni Julia. Pero hindi na iniisip ni Amanda iyon. Masaya na siya para kay David at ang kung dahilan noon ay dahil na rin kay Lucas, mas lalo siyang masaya roon. Mabilis lang na naging maayos siya dahil kay Lucas at masaya siya na sa pagitan nilang dalawa ay maayos din. O iyon lang na iniisip mo. Sigaw ng isang bahagi ng isip na Amanda nang mapatingin kay Lucas. Dahil na rin sa sobrang saya na nararamdaman, noon lang niya naalala ang kasamang lalaki. Napansin niyang hindi maganda ang timplado ng mukha nito. Bakit ito galit? Dahil ba iniwan niya ito sandali? May maganda naman siyang paliwanag doon. Dahil napagyakapan siya kay David. Normal lang na nangyayari iyon sa magkaibigan. Madali lang sa tingin niya na ipaliwanag kay Lucas ang sarili sa kung ano man nangyari sa kanilang positibong mukha nito. Ipinakilala niya si Lucas sa daddy niya. At nang makitang hindi naman kagaya na nangyari kay Lucas ang mukha nito, mukhang okay na ito sa nakita. Kinausap pa nga nito si Lucas. Salamat. At kahit wala ako at si David sa tabi ng anak ko, nandiyan ka para sa kanya. It's my pleasure, sir. Tumangutango ang daddy ni Amanda. Sandali nag-uusap pa ang mga ito at kagaya ng pagpapakilala niya rito, naging maayos din ito at narinig pa nga niya na sinasabihan pa ito ng kanyang daddy ng take care of my daughter. Ibig sabihin, ibinibilin siya ng ama kay Lucas. Iniisip ba nito na may relasyon sila? Pero kung ganun nga, mas maganda iyon. Ibig sabihin lang noon ay aprobado na si Lucas para sa kanya. Kung ganun, ang maliliit na bagay lang na ito ang dahilan na pag-uwi mo. Sabi ni Lucas nang maiwan silang dalawa. Maliit na bagay? Lucas, this matter is very important to me. Mas important pa ito sa akin kaysa pagkapanalo ko sa Journalism Award. Matagal ko na pinapangarap na tanggapin ako ni Daddy. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa paghihirap niya sa ama. You should have told me. Malamig pa rin ang boss nito. Iyon ba ay kinakatampo ng binata? Napubuntong hininga si Amanda. I know, and I'm sorry about it. Pero sana, huwag mong isipin na maliit na bagay lang maliit na bagay lang ang lahat ng ito para sa akin. Tumangutangulang si Lucas at umaasa si Amanda na sana ay naintindihan nga talaga nito ang tungkol sa nangyari. Nanatili si Lucas ng ilang araw sa Pilipinas at pagkatapos ay lumipad na papunta sa Singapore para sa trabaho. Bumalik ulit sa dati ng relasyon nila, long distance. Pero hindi kagaya nung una, mas tumindi ang pangungilila ni Amanda sa binata. Siguro ay dahil na rin iyon sa pagiging mas malapit nila kaysa dati. Ilang oras pa lang mula nang maghiwalay sila, ay namiss na niya ito. Hindi man masasabi ni Amanda na maayos ang relasyon nila ni Lucas, hindi naman sila nag-aaway. Nararamdaman niyang parang bahagyang nanlamig sa kanya ang binata. Pero kapag tinatanong niya ito kung anong problema, wala naman daw. Hindi na lang niya pinansin ang kakaibang ikinikilos ni Lucas. Lalo na sa mga nakarang araw ay puro saya ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, tanggap na siya ng ama. Sa ngayon, pakaramdam niya ay nakakumpleto na siya. Kontento na sa buhay. Maganda ang kanyang karir. Tanggap siya ng ama. At kahit hindi pa masasabi na opisyal na ang relasyon nila ni Lucas, maayos ang kung ano man ang mayroon sila. Nagbalik trabaho na si Amanda at naging mas maayos pa kaysa dati ang turing sa kanya ng mga katrabaho. In fact, pati ang kanyang mga boss. Pero hindi naman iyon katakataka.
Lahat ng mga ito ay proud sa kanya. Kagaya ng ginawa ng kanyang daddy sa bahay nila, may tarpaulin din sa labas ng opisina sa pag-congratulate para sa kanya. Tingin ng lahat ng mga tao kay Amanda ay magaling. Lalong lumaki ang tiwala sa kanya ng boss niya at nang mag-request siya na makapagsulat sa editorial ng newspaper, agad na pumayag ang mga ito. Kagaya ng mga sinusulat niya, naging maganda rin ang feedback doon. Sa ginawa mong ito, lalo mo lang ipinapakita na magaling ka talaga, Amanda. You are a versatile writer. Napakaganda ng ginawa mo opinion piece para sa politikong iyon. Ganon-ganon din ang naiisip ko tungkol sa kanya. Matagal na ang pangarap ni Amanda na makapagsulat sa column na iyon. Iyon kasi ang porte na kanyang ina. Opinion journalist ito at trabaho nito ang magbigay ng opinion sa mga tao. Dahil idol ni Amanda ang ina, gusto rin niyang gawin at subukan iyon. Delikado ang mga opinion journalist dahil hindi naman lahat ng tao ay open-minded. Madalas na hindi nagugustuhan ng mga ito ang sinusulat, lalo na kapag masamang opinion pa iyon. Ganon ang ikinamatay na kanyang ina. Hindi nagustuhan ng isang politiko na binigyan ito ng masamang opinyon ang sinulat ng mami niya, kaya pinapatay ito. Ganon din ang ginawa ni Amanda. Pero hindi siya takot. Ginusto niya iyon. Pangarap niya na makapagsulat ng ganon. Naging matagumpay naman iyon. Kaya lalo lang siyang naging masaya sa sarili. Ayon sa kanyang boss, naging usap-usapan daw ang column niya sa araw na lumabas iyon. Delikado man ang ginawa ni Amanda, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ngayon ay nagawa na niya ang isa sa mga pinapangarap. Isa pa, matapang siya. Bilang isang journalist, kailangan niya iyon. Ibinalita niya kay Lucas ang nangyari at kagaya ng dati, sinuportahan siya nito. Masaya rin ito sa kanyang nagawa. Congratulations! Then, how I wish I could celebrate this with you. A celebration? Hindi naman na ito kailangang i-celebrate. Amanda, malaking bagay iyon sa'yo. Gusto ko na isineselebrate yun. Bumuntong hininga si Lucas sa kabilang linya. Kung madali lang talaga sana na sa akin na lumipad pabalik sa Pilipinas, ginawa ko na. Pagkatapos ng Singapore, lumipad papuntang Japan ang binata dahil sa ilang trabaho bilang modelo. Naiintindihan ko naman yan, Lucas. Sapat na para sa akin ang ganito. Sa ngayon, duktong na kanyang isip. I miss you, Amanda. How I wish you could be here with me today. No, not just a day. Every second, every minute, every hour in my life. I want you by my side. Napangiti si Amanda. Kagaya na nararamdaman ni Lucas, ganun din ang kanyang nararamdaman niya. Pero sa kabila ng lahat, sa tingin niya ay hindi pa tamang panahon. Kung ano-ano pa nagpag-usapan nila na kahit uwian na, ay hindi pa rin nila tinatapos ang tawag. Naglalakad siya papunta sa parking lot, ay hindi pa rin niya magawang sabihin sa lalaki na kailangan na niyang tapusin ang tawag dahil sa kondisyon. Masyado niyang namiss si Lucas para putulin na ang tawag nila sa isa't isa. Pero ni hindi lubos akalain ni Amanda na ibang tao pala ang puputol na pag-uusap nila. Ilang metro ang layo niya sa kanyang kotse ay may taong lumapit sa kanya at wala sabi-sabing may itinarak sa tiyan niya. Dahilan para mabitawan niya ang kanyang cellphone.